Hello everyone! Kami pala ang Brains Out. Sa video na to, subukan namin mag-print ng Plastisol ink ng Kinworld. Gamit yung mesh na 200. Nilagyan namin ng label dito para hindi kami malito. Tsaka, ito yung ginagamit namin na isang mesh, 120 siya. magpiprint tayo gamit ng 120 mesh tsaka 200 mesh. Ito, meron ng emulsion at design. Ito yung design pala na i-print namin. Yan. Yan. Tapos, dito naman, lalagyan din namin siya na katulad nun, pero 200 mesh count. So, ayun yung subukan natin sa Plastisol. Tapos, ito daw ang pagtanggal nila ng Plastisol. Ito na, lagyan mo na ng emulsion, yung screen. Bukas, mag-print na tayo, i-expose yung design. So, muna. Daisies blooming, sundress swaying in the breeze. I can't stop staring. bye-bye. You've put a spell on me, and I hope you never decide to set me free. The way you're moving, it's got me moving my. I-expose namin yung design ng 6 minutes. Kaya 6 minutes kasi gagamitan namin ng pressure washer. Para may pagka-overexpose siya pero ma-withstand niya yung pressure ng pressure washer. Let's go. 6 minutes. Okay, time na. Tatanggalin na. Ito na tayo sa pressure washer sa labas. Let's go. Ito na siya. Papasahin na nito na eh. Mababad lang ng saglit yan. Tapos, bubugaan na ng pressure washer. Pala, kaya sinabi kong overexpose na konti kasi yung standard namin hindi pressure washer ang gamit. Gamit lang namin yung manual na pump. Kaya yun yung nag-standard namin. No? Pag sinabi namin overexposed, ano na, hindi na siya dun sa kinagawian namin. Kasi gagamit kami ng pressure washer. Yan, malakas talaga yan. Kaya kailangan matibay yung emulsion. Yung dati, ito lang. Ito lang. Ito yung dati namin ginagamit. Ayan. Kaya dyan nakabase yung standard namin ng exposure. Kaya overexposed ang 6 minutes. Pero dahil nga sa pressure washer, tingnan na natin pagbuga ng pressure. Ayun, ganun lang, saglit lang, 2 seconds, 3 seconds lang, butas na yan. Yan, nakikita yun yung detalye. Solid oh. Ganun lang. Detailed na siya. Papatuyuin na lang namin yung screen tapos piprint na. Tsaka tape pala. Let's go. Ayun, explain ko rin pala bakit yung butas nung screen kanina na sa emulsion napakaganda. Kasi nga 200 mesh count yun. So ibig sabihin, yung mesh nun, kung ganito yung butas ng 120, ganyan. Sa 200 mesh mas maliit pang ganon. So ngayon, kung mas maliit yung butas ng mga mesh, mas maraming kakapitan yung emulsion na mesh, no? Kumbaga, ito yung 200 mesh, kahit maliit na emulsion, makakakapit sa mga mesh niya, no? Kaya mas mariretain yung mga details pag mas mataas na mesh. Kung super detailed, mga napapanood ko rin, pag super detailed na mga design, lalo na sa Amerika, ginagamitan talaga nila ng mataas na mesh, tapos Plastisol ink sila. Ayun. Isa sa mga ginagawa namin para mas tumibay yung screen ay yan.
ine-expose ulit namin sa exposure box para yung emulsion tumigas ulit. Tapos pag sa printing mas matigas, hindi na namin kailangan ng hardener pa nagpiprint kasi every time na inuhugasan tapos marami piniprint, ine-expose ulit namin para tumigas yung emulsion. Yan. Okay, mag-i-start na tayo mag-print. Pero bago yan, itong plastisol, tingnan muna natin yung texture, ano niya. Pag plastisol pala, bago gamitin, kailangan haluin ng maigi. So, ito na siya. Yan, tingnan natin. Yan niya. Antigas! Ayan, no? Antigas. Gigil. Ayan, no? Tingnan nyo, Bubong. Tigas yan, ano? Parang expired na pintura. Oh, yun. Parang expired na pintura. Alam mo yun, nanigas na pintura, tapos ganun-ganunin mo. Ganun siya. Para daw ma-activate yung plastisol para sa printing, kailangan daw haluin ng matagal. Matagal talaga. Balikan natin. Balikan namin kayo. Sige. 5 to 10 minutes, no? Let's go. Okay, papakita na namin yung ink na nahalo kung anong mangyayari sa texture. After 2 minutes. 2 minutes ba? Mga 2 minutes. Tingnan nyo na kanina. Ngayon, iba na. Ayan o, nagli-liquid-liquid na siya. Ganun yung plastisol. Ayan o. Ayan na siya. Parang pintura ng bahay. Parang ganun. Pero mas mas ma-watery yung pintura ng bahay. Pero ito mas sticky pa to. Mas makapal. Ganun. Yan, ganyan siya. So, haluin pa namin ng konti pa. Hindi pa na para sure. Okay, halo na namin. Siguro hinalo ng mga 5 to 6 minutes na halo. So, tingnan nyo na yung ink na nangyari. Ayan, no? Ayan na siya. Yan, maano pa rin talaga yung parang lumalaban yung ink pag hinalo mo. Ganun. Ayan na siya. Versus nung kanina yung parang namumuo siyang ganun. Tapos nung hinalo na matagal, naging parang watery na siya, no? Or parang yan, ganyan, no? Watery. Sige, print na natin to. Okay, ito na yung piprintan natin shirt. Tapos, uunahin natin yung 120 mesh na screen dito. Try natin 120 mesh. Let's go. Ito na yung screen. Pala, pag plastisol ink, di mo na kailangan i-flood, no? Kasi hindi naman siya nagbabara sa screen. Yan mo din. Papakita ko sa inyo kung ano nangyari nung second coating na 120 mesh ng plastisol ink. Ay, kita nyo ba yan? Yan. Sobrang bleed siya. Tapos parang sasabog talaga yung pintura. Ayan o. So, ibig sabihin, sa 120 mesh na pwede sa water-based, sa plastisol, ayun yung mas malaki pa sa kanilang butas, no? Dahil yung ink niya parang makapal, tapos parang ang kapal niya talaga, hindi ko ma-explain Tapos parang tutulo siya ng maigi dun sa butas ng screen. So ibig sabihin yung 120 mesh ay matabang butas pa siya, no? Kaya maraming ink na lalabas, nagbi-bleed siya. So pero mamaya may 200 mesh naman tayo, subukan natin. So, third coating tayo, try natin. Okay, ayan na yung third coating, no? Ng 120 mesh. Ang kapal-kapal. Yan, no? Tapos sabog.
Kasi malaki yung butas niya para sa Plastisol ink na gamit. So dapat mas mataas. Subukan natin mamaya yung 200 mesh. Pipilit na namin yung 200 mesh dito sa baba naman. Kukuhain ko lang yung ink dito, no? Kasi walang problema naman, di katulad ng water base. Okay, pakita ko yung first coating. Di hamak na mas maganda siya. O, diba? Ayan yung 200 mesh. Dahil mas maliit yung mga butas niya, mas konti yung ink na nade-deposit sa Plastisol. Okay, second coating. Okay, ito na yung second coating. Kung makikita nyo yung details, no? Solid, no? Kahit yung malinitis na guhit, solid pa rin siya. Tulad ng mga to, yung mga gahit lang. Tapos makapal. Kaso nga lang, ang hindi ko gusto dito, so, pag tinignan namin sa malapitan, medyo makapal pa yung ink sa 200 mesh. Siguro dapat mga nasa 300 around yung mesh. Pag ganitong design, kapag ganito, yung gahibla yung mga design. Makapal pa rin siya kahit 200 mesh na siya. Tapos isa sa Plastisol, hindi namin nagustuhan yung lumalabas yung himulmol sa ink. Sa water base kasi madalang yung ganito di ba? No? Sa water base, madalang yung ganito. Pero sa Plastisol parang lumalabas yung himulmol. Alam ko ang tawag sa American nito, fibrillation. Ayan fibrillation. Magaspang siya. Ayan. So, third coating tapos fourth coating, tatry pa natin. Third coating. Fourth coating na tayo. Papakita ko yung kapal niya na ng 4 coats na siya ng 200 mesh. Talagang siya, ganon parang ganon. Parang emboss. Tingnan natin. Ayan yung kapal niya. Sana nakikita niyo sa camera. Yan, ganyan siya. Para siyang emboss na konti. Yan. Explain ko lang bakit yung Plastisol ink parang naka-emboss siya, yung pagpapal niya dun sa t-shirt pag na-print. Kasi ang Plastisol daw, kunyari ito yung t-shirt mo, hindi siya katulad ng water base na manunuot sa loob. No? Ang Plastisol ink daw, papatong sa taas. Papatong lang na ganun. Ang water base, pumapasok sa tela. Kaya, yung mga first coating, second coating mo, nandito na siya sa tela. Yung kapal. Pero sa Plastisol, tingnan mo, nakakangat siya. Ayan manaramdaman namin yung kangat niya talaga. Print pa natin last coat, fifth coating. Tsaka nga pala, maganda sa Plastisol yung parang, lalagay ko lang dito na konti, pwedeng na i-print. Hindi katulad sa water base, kailangan damihan ko pa na konti. Yan, dito, konting-konti lang, pwede na. Okay, so naka-fifth coat na tayo. Tingnan natin, Ayan na yung fifth coating. Mas, mas better, Mas kuminis yung print, Mas tatakpan na konti yung mga himulmol na lumabas. Yan. Kung nakikita nyo yung kapal, ayan siya, Okay. Next naman, lilinisin natin yung screen gamit yung Varsol ng Kenworth. Tingnan natin kung paano siya linisin. Let's go! Subukan rin namin linisin to gamit tong Varsol ng Kenworth. So yung Varsol, nilagay namin sa isang basahan. Ayan. Yan. Tapos pinapahit. Tapos mukhang
pang plastisol, matagal lugasan, di katulad sa water base. Buga lang ng tubig, konting kiss-kiss, okay na. Ito, ayun, parang papalambutin mo yung ink doon sa screen. Parang ano din, parang yung PPE ink din, no? Pakalit ka ng mga basag ka sa Kinamay na nito, ginanon. Ginanon. At tulo lang. Hindi siya na-satisfied sa ano, tela. Ang ayaw ko dito sa plastisol, di ba nga? Hindi, maganda yung plastisol, no? Hindi mo na kagad kailangan, hindi siya nagbabara. Hindi siya kailangan, linisin ka agad, no? Kahit bukas, pwede mong gamitin bukas. Yan. Pero, ang pangit dito sa plastisol, gagamit ka pa ng mga ganito, tsaka tela, para maglinis lang, no? Ang gastos. Hindi tulad sa water base, ano lang, tubig lang, okay na. Dito natin na jar yun. Pala, may nabasa ako na ang plastisol daw pwedeng panlinis ay wet wipes, no? Katulad, ewan ko kung katulad nito ba, pero try natin. Try natin dito, ito may mga tira-tira siya. Uy, gagi, effective na. Yun, no? Kasi dahil yung plastic yan. Ay, plastic nga kasi. Sa Ay, ayun. Sa ano nyo, nagmamarka yung kulay, grabe. Yung yellow niya, yung pigment niya nandito. So ito, meron pa. Pero napanatan na nung umpisa. Try natin. Baby wipes. Yan, no? Ako kuha naman. Ayan, no? Effective naman. Ayan, no? Dahil siguro may alcohol content siya. Pero ang pangit lang, ay iwan yung pigment. Bad trip lang, pag meron ka sa kamay, babalik ka rin sa nalilinisan. Ayan, hindi siya, natatanggal naman yung major, pero hindi talaga totally nalinis. Try namin itong baby wipes sa major. Ito, try natin. Takas muna. Ayun o, nakatanggal yung major niya eh, mas madali. Mas maganda yung baby wipes na paumpisa. Paumpisang linis. Ayan o. Ayan o, mas madali siya matanggal. Nakakalinis nga, totoo nga yung nabasa ko. Nakakalinis nga siya. Ayan o. Kaso, ang hindi effective, gastos ka ng gastos dito. Hassle, kamay ko kulay yellow na. Tapos, feeling namin kulang pa, lalagyan pa namin ng bar salt. Ayan, lalagyan ko ng bar salt. Ilalang ako dito. Yan, sobrang effective. Kaso nga lang, amoy kerosene yung ginagawa namin. Mabaho. Ang next naman, katapos namin magtistis ng napakatagal. Ihugasan namin ng sabon kasi amoy kerosene siya, no? Amoy gaas. So, maglilinis pa ng nakasabon. So, triple trabaho. I-heat press na namin yung pinrint nating shirt, no? So, sabi sa website nila ay 120 degrees Celsius tapos 5 seconds lang. Ayan, so heat press na natin. Ano siya? Okay. So, pag-usapan na natin anong mga natutunan natin sa Plastisol ink. Let's go!
So, conclusion sa paggamit ng Plastisol. Unang-una, pros muna. Unang-una sa kanya, pag gumamit ka ng higher mesh, is pag nag-print ka, mas konti yung ink na lalabas sa mesh mo pag nag-print. So, sabihin, sa production, mas konti yung magagastos mong ink. So, mas konti yung gastos mong ink, yung perang lalabas mo, no? Number 2, hindi siya nagbabara, no? Kahit mag-yosi break ka pa, mag-inuman break pa kayo, hindi siya magbabara sa screen mo. Pangatlong pros niya, yung pag gumamit ka ng screen mesh na like 200 plus or 300 na count, yung details nung mo, yung stencil mo sa emulsion, ang ganda kasi nga yung emulsion may nakakapitan na masisikip na mesh, no? Yung ganun talaga. Tatlong yung pros na gusto ko sa Plastisol. Ang cons naman sa Plastisol, unang-unang ayaw namin is yung paglinis. Gusto ko dami namin nagamit na materyales para linisin lang, no? Pero kasi nga naman din mo siya nagbabara, pwede mo siyang iwan, no? Kahit ilang araw. Tapos sunod na araw mo na lang linisin, no? Kunyari nakaprint na kayo ng 100 pieces, no? Saka mo lang lilinisin yung screen. Hindi katulad sa water base. After isang round mo, kunyari 20 pieces na round, kailangan mo na hugasan kagad yun kasi baka mabarahan ka, no? Yun. Pangalawa, yung fibrillation, no? Ang sabi sa mga napapansin sa YouTube na dahil hindi pure cotton yung gamit namin na tela, no, naglalabas talaga yung himulmol dun sa printing. Lalo na sa mga American na mga silkscreen printing, puro Plastisol ink sila. Kaya natatakel nila yung fibrillation o yung himulmol sa print. Pero sa water-based, hindi namin masyadong yun eh. Meron, no? Mga first coating, second coating lalabas ng tela. Pero pag naka-fifth coat na kami sa water-based, goods na, takip na talaga siya. Sa pang cons sa Plastisol ink, nung hinit press namin, ewan ko, mali lang yung settings namin sa heat press kasi hindi mo kami nagpa-Plastisol ink. Yung ink, no, pag angat namin ng heat press na ganun, nung tinignan namin ng malapitan, dumikit yung ink doon sa sa teflon ng heat press. Ayan, nabakbak siya. Ito. Yan, parang part na to. Dumikit siya sa dumikit siya sa heat press na teflon. Yan. Tapos kita yung talaga fibrillation, no. Ay isa pa pala sa cons, yung gastos, number one pala dapat dyan, nabanggit ko. Ang Plastisol ink ay mas mahal siya kaysa sa water base. Mas mahal din yung mesh na gagamitin mo. Kunyari, 120 mesh, mas mura na yung 1 meter nun. Medyo okay na. Tapos pag Plastisol ink, tapos kailangan mo 300 mesh count, 305 mesh count, gano'n. Mahal yung metro nun, isang metro nun. Tapos parang triple yung presyo nun sa 120 mesh. Tsaka yung pag-heat gun pala namin, yung epekto ng heat gun dun sa sa ink ng Plastisol. May something na amoy, no, na hindi rin namin nagustuhan, hindi katulad sa water base. So, ayun lang yung experience namin sa Plastisol ink. Maraming salamat sa panunod nyo. Please like, share, subscribe, tsaka yung Facebook namin, check na rin. Brains Out Printing at Clothing. Thank you.